Magandang balita ito, mga ka-good news para sa Pilipinas dahil ang Amerika ay bago lang nagtayo na naman ng isang military base malapit sa Guam at Saipan. Ito yung parte ng Marianas Island na tinatawag na Tinian Island. At very strategic ito kasi napakalapit lang at pwedeng aabutin o pwedeng makaabot sa China galing sa Tinian Island ang mga ballistic missiles ng Amerika. Kung sakaling aatake talaga ang China ay makounter kaagad sila ng missiles ng Amerika diyan sa Tinian Island. Kaya dito pa lang ay stalemate na ang China dahil napalibutan na siya ng military base ng Amerika. Imagine, sa South Korea ay meron, sa Taiwan ay meron, sa Japan ay meron military base ang Amerika. In the Philippines, ito. Sa Japan, marami din. South Korea, marami din kasi nandyan si Kim Jong. Kaya mayroong counter kagad doon ng Amerika. Ang Amerika ay expert yan sa mga plano ng pag-counter ng kung anumang kilos ng kalaban. Kaya sa mga history of war, ang Amerika palagi ang victorious, yung nanalo. Kasi meron silang mga war strategist, mga taong expert kung anong mabuting gawin. At hindi lang yan, importante, merong resources, merong firepower, eroplano, air domain, sa dagat, sea domain, mga submarino, sa aircraft carrier, itong malalaking barko na pangdigma, Amerika pa rin ang napakarami. Sa bilang din ng mga missiles na moderno, ballistic missiles, Amerika pa rin ang marami. Kaya itong China at North Korea, pati na Russia, yan ang magka-aliado. At ang tanging hangad lang nila ay mapataob, magapi ang Amerika. Ang tagal-tagal na nila na plano yan, pero hindi pa rin nangyari. Kasi ang Amerika ay meron din ka-aliado, which is the NATO, the North Atlantic Treaty Organization, na kahit na tayo'y nasa Pasifiko, ang NATO ay kumakampi pa rin sa Pilipinas kahit hindi tayo parte ng North Atlantic. Pero napansin niyo, mga ka-good news, ang NATO ay talagang umaalalay ngayon sa Pilipinas dahil ang Pilipinas pala ay napaka-strategic ito na country, na nasyon para sa tinatawag na geopolitical rest. Itong dapat nasa balansi ang geopolitical, itong pangdaigdig na politiko. Ibig sabihin na dapat neutral lamang ang mangyayari diyan dito sa Pacific, sa atin sa South China Sea or tinatawag natin na West Philippine Sea. Dapat ang lugar na yan ay neutral at malayang, mayroong tinatawag na freeway or malayang daanan ng mga international na barko na may daladalang mga cargos, mga kargamento. Kasi kung makuha na ito ng China, itong West Philippine Sea, which is nandiyan naman yung mga ano nila ngayon, artificial islands, at meron ng base militar diyan ng China. Kaya malaking malaking hamon sa western part saka sa North Atlantic Treaty. Kaya dumidipinsa ang Amerika at saka NATO sa Pilipinas dahil kapag nakuha ang West Philippine Sea,
ay halos kalahati ng resources sa buong mundo ay mapunta na sa China. Kasi nandyan nga yung deuterium dyan. Yung susunod na fuel ng ating mundo ay deuterium. At paubos na yung crude oil sa Saudi Arabia at sa ibang parte ng Middle East. Ayon sa mga expert ay paubos na yan. At ang next kind of fuel is deuterium, which is narito sa Pilipinas ang pinakamarami nandyan sa Spratlys or West Philippine Sea. Kaya ganyan na lamang ang pagkumahog ng China na talagang kunin yan. Okay, kaya dito sa video ito makikita natin ang US Army gumagawa ng kanilang facilities diyan sa Tinian Island, part of Northern Mariana. Yung Mariana Island, yan ay maliliit lamang ng mga isla, parte ng Guam, at pinili nila yung Tinian Island, which is pinakamalapit yan sa China. Kaya isang pindot lang ng operator ng ballistic missile ng Amerika, baka pag-response kaagad ito ng missile or yung mga trip na missile ng China at Korea na papuntang Amerika ay ma-intercept kaagad yan lamang. Diyan pa lang sa Tinian Island sa Marianas. Ang Marianas, yan ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo ay nandyan sa Marianas. Okay, kasi yan ay Pasipiko pa rin yan. Kaya dito mga good news, sa mga move na ito ng Amerika ay wala talagang kapanapanalo ang China kasi napalibutan na sila. Kung laro pa ito ng chess or dama ay namamati na ang China, kaya hindi na siya makagalaw. Kaya kung ako ang China ay balik tayo sa negosyo. Bayaan na natin itong mga gira-girang na yan. Ang kanyang ambisyon na siya ang maghahari sa buong mundo. Kasi Amerika ngayon talaga ang superpower. Kaya gusto naman ng China at Russia na sila naman. Kaya nga lang ang kanilang mga galaw ay nangaagaw sila. Pareho silang nangaagaw. Ang Russia inaagaw ang Ukraine. Ang China inaagaw ang Pilipinas at ibang parte pa ng Pacific Ocean, kaya hindi maganda. Ang Amerika ay hindi yan nangaagaw, kundi kanyang idinagdag sa kanyang states noon. Katulad yung Hawaii, yan ang pang 50 states of America. So nang makuha ang Hawaii ay kasama na rin dyan ang Guam, Marianas, Palau Island. Yan, parte na yan ng Amerika, territory. Okay, so ito lang mga ka-good news ang aking magandang balita sa inyo ngayon tungkol sa lalong pinalakas na base militar ng Amerika na malapit din sa atin at kaya tayong protektahan ito kapag may pinalipad ng mga missiles, ballistic missiles ang China, kaagad dyan pa lang sa Tinian Island, or kung magmintis man ang ating mga interceptors dito sa ating mga base militar, ay nandyan pa rin ang Tinian Island, which is malapit-lapit lang yan sa China, sa Japan at sa Pilipinas. At hanggang sa muli, sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam!